Dapat ibalik na ang tapang at malasakit sa ating gobyerno. Alam niyo kung bakit? Kasi nakaulang nila yan. Sabi ko, ba't di nyo magawa ngayon? Nagawa ni President Arroyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ating ikatlong araw ng ating pagtitipon dito sa Liwasang Bonifacio. Dumadami at dumadami tayo at yung araw meron tayong mga espesyal na bisita na ating mga kakapi sa panawagan ng ibaba, ang presyo ng langis at ibaba ang hagdan. At ito po ay ating espesyal na karangalan na bigay ang mikropono sa ating kakapi sa Kongreso na may panunggala din. Hindi lang nagbaba, mahal kung hindi, tanggalin ang buong lahat. At ito po ay si Congressman Kiko Barzaga. Now, kumusta mga batang area dito? Good afternoon everyone. Ito naman natin magpapaganda tayo natin yun. Kasi dapat na natin tanggalin ang VAT at excise tax on all fuel products. Alam niyo kung bakit? Kasi nakaulang nila yan! Nagkaroon tayo ng flood control, tapos nagkaroon ng investigasyon sa flood control. Saan ba ang nakulong? Wala! Kaya para hindi man ako pera natin mga buhay na sa preso, we have to remove value-added taxation, we have to remove excise tax on fuel products, and we have to minimize tax as much as possible. And in order to further increase hindi na kasi magiging sustainable ang middle income and low income families, low income households, kung sa ating ibibigay natin ang current rates na wage, ang current ating at tumataas ang presyo ng mga bigay. So, for the benefit of everyone, for the benefit of the Philippine people, thank you for your support. Babaan natin yung VAT, tanggalin na natin yung excise tax. God bless everyone. Thank you all for coming here. Thank you, Kiko. At ngayon naman, isa pa natin makapi sa pagbaba ng VAT sa Kongreso. Narito po ngayon ang representante ng Sakip Party List, Congressman Paulo Marcoleta. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sino po yung nakakatatlong araw na dito? Apat na araw. O, so walang uuwi ha? Walang uuwi! Walang uuwi hanggat di binababa ang presyo ng diesel at gasolina. Hanggat di bumababa ang nasa Malacanang. Wala na kami doon ha. Kung nagusto yun, nakagano'n. Pero kung yun nasa loobin mo, wala akong magagawa dyan. Alam niyo po ba, isang karangalan ko na makasama ko ang pagpili ng mga batang kongresista Sino yung nagsabi doon? dito sa Bandang Luzon. Sa Batangas, First District, Sabay sabi niyo. Congressman Leandro Vilisten, at isa pang taga South Luzon. South Luzon, tama. Dasmariñas, Congressman Kiko Barzaga. Alam nyo, marunong din ako mamili ng kaibigan. Diba? Akalain nyo kung masakit na kaibigan ko yung kabila, diba? Negative na negative tayo. Pero ngayon, marunong akong mamili ng kaibigan. Nagwagwapuhan na, nasa tama pa. At siyempre, dahil hindi tayo nakapipaya sa Norte, ang pinakamakiisig na Vice Mayor ng Isabela. Ako'y kakaraming ulat ni Vice Mayor, ako'y Ilocano rin. Kalahating Ilocano, kalahating Ita, kaya Italiano. Kita nyo naman, diba? Maputing-puting. Namin ko Ilocano. Yan sa Anaw.
nag-aaral siya sa ano, Bayambang. O, ano rin, Ilocana rin. Magkikwento lang po ako sa inyo. Alam niyo po ba, nung Miyerkules, nagkaroon ng joint hearing sa House. Nandun, inawag sila Secretary Green ng Energy. Nandun si Secretary Frederick Go. Nandun ang mga taga-ERC, EDI, lahat. Nagkabang klaseng ahensya. Sa 10 oras ko na pamamalagi doon, wala akong nararamdaman na malasakit mula sa kanila. Nung tinanong ni Congressman Brian ko, meron pa bang pag-asa na tumaas ng 200 pesos sa diesel? Ang sinabi ni Secretary Garin, tingin ko baka mas tumaas pa doon. Dahil wala tayong kontrol sa nangyayari sa Middle East. Yung ba dapat marinig mo sa isang head ng Department of Energy? Tila walang pakialam, walang puso para sa mahihirap. Parang nagiging pisto lang tagapagsalita ka na lang ba ng mga oil companies? Kapangalan na lang ba lang yung iniisip, hindi nila iniisip ang paghihirap ng regular na mamamayang Pilipino? Wala man lang ano eh, walang nararamdaman na sama ng loob. Parang very passive ang kanilang reaksyon. Wala po kami magagawa. Paano kumawakan eh? Dami kumawak. Kasi yung ceasefire daw between US and Iran, hindi daw agad-agad mararamdaman yung role ba? Sabi nila. It may take weeks or even months para maramdaman daw yung pagbaba. Naniwala ba kayo doon? Hindi ko, merong ano eh. Pakiramdam ko, may usapan lang eh. Parang may usapan lang na, sige, taas na lang. Para kumita tayo pareho-pareho. Ganun bang nararamdaman nyo? Niloloko ba tayo? Hindi! Ano gagawin natin? Kaya dapat walang uuwi dito. Hanggang di natin napupuno ang Liwasang Bonifacio, umabot hanggang Mindiola. Wala dapat uuwi. Sino uuwi mamaya? Uuwi lang kayo para maligo. Inaamoy ko sa atin, inaamoy. Napakaraming may asin dito. Ito ang trio na babantayan nyo. Itong tatlong to ang lalaban sa mga buhaya doon. At siyempre, ang ating idol, si Vice Mayor, baka mag-congressman na rin ito. Abangan nyo. At siyempre, si Ma'am Ate Bina, hindi nyo alam, baka mag-party list to. O senador, hindi natin masabi. O kayo, manindigan lang po tayo. At huwag tayong bibitiw hanggat di natin nakukuha ang gusto natin. Tanggalin ang bat! Ang excise tax, alisin! Sinabi ko rin pala nung nakaraan, nung panahon ni Pangulong Arroyo, siya ay nag-issue ng Executive Order 839 na in-list niya ang petrolyo, ang mga produktong petrolyo presyo. Sabi ko, ba't di nyo magawa ngayon? Nagawa ni President Arroyo noong 2009 nung tayo ay hinagupit ng Ondoy. Domestic problem lang yung kalamidad lang na pambansa. Ngayon, pandaigdig ang krisis. Nag-declare ka ng emergency, energy emergency, state of emergency. Bakit hindi mo magawa ma-invoke ang power na yon na i-freeze ang presyo ng langis? Tama ba? Paano? Wala kasing malasakit. Walang pakialam. Dapat ibalik na ang tapang at malasakit sa ating gobyerno. Tama ba? Hanggat nandito ang mga leader na ito sa harap nyo, pagsisikapan namin na ibalik ang tapang at malasakit para sa ating mga mamamayan. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyo lahat.